Ay, ka-coffee, magandang araw po sa inyo. Parang pumipiyok tayo dun ah. Anyway, magandang araw po sa inyo, ka-coffee. Ito, pangatlong video ko na ata. Ito, pangatlong video ko na kay Marcoleta. Kasi may napanood na naman akong video na yung tono ni Marcoleta, parang sinasabi niya, wag niyo ako insist na ako ay isang DDS senator. Ganon yung dating sa akin ng ng sinasabi ni Marcoleta. Ngayon, ito ha, bukas, August 6, nakaschedule po na pagdidesisyonan ng Senado kung magpupush through pa ba yung impeachment trial o hindi. Bukas po yan. Ang problema, itong problema, umapila po ang House of Representatives. Marami na mga eksperto sa usaping legal ang sinasabi nila, wag munang magdesisyon itong Senado kung itutuloy nila o hindi yung impeachment trial ng Senado hanggat hindi pa naglalabas ng final and executory decision itong Korte Suprema. Kasi umapila nga ang House of Representatives. Di ba? Naipasa nila yan. At ang Korte Suprema, binibigyan po ang kampo ni Sara Duterte, kasama ng kanyang mga abogado, si Israelito Torion, kasama po dyan, binibigyan sila ng 10 araw na magkomento doon sa apila ng House of Representatives. So isipin ninyo, kung 10 araw yan, ngayon po i-5, sige, let's consider mga work day lang. Hindi ko alam kung work day or calendar days yan. So let's assume, so mga 18 pa yan, August 18 pa, Monday. Posible or onwards na pagdesisyon na nila, tutuloy pa ba yan? Again, wala pang desisyon ng Korte Suprema dyan sa appeal nila, sa motion for reconsideration ng House of Representatives. Now, si Bato, gigil na gigil. Gusto niya na magdesisyon agad. Biruin mo Bato. Hindi ko alam kung ano pumasok sa kukote ni Bato. Nung impeachment hearing, puro kayo delay. Sama mo na si Cheese. Puro kayo delay. No, wag muna tayo mag-trial. Ilang buwan ninyong pinalipas. Ngayon, ang pakiusap ng taong bayan at ng mga eksperto, wag nyo munang pagdesisyonan yan kasi wala pang ang ruling ang Korte Suprema. Total, ang batayan nyo naman ay Korte Suprema. Diba? Sinasabi nila hindi nagsalita ng Korte Suprema na unconstitutional yung articles of impeachment, so dapat hindi na mag-proceed doon sa trial. Diba? Yan ang batayan ninyo. Idihintayin nyo rin na maging final and executory yung decision ng Korte Suprema kasi appealable nakapag-appeal nga nakapagpasa ng motion for reconsideration. At may mga grupo rin na umaapila sa Korte Suprema na pigilan ang Senado sa pagdidesisyon kung still they will push through with the impeachment trial or hindi. Now, knowing Marcoleta, bakit natin binabalik kay Marcoleta? Si Marcoleta, maganda yung character development lately, di ba? After ng sawanan ni Presidente, simula nang maitalaga siya bilang chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee, marami pong pagbabago dito kay Marcoleta. At yung video niya pa nga na parang dinideny niya, dinideny o kina-clarify niya na hindi siya parte ng PDP Laban o ng Duterte Bloc. Di ba? So, kung ang prinsipyo ni Marcoleta ay pagbatayan ng datos, pagbatayan ng batas, definitely, hindi sila magiging magkatugma o magkapareho ng opinyon ni Bato de la Rosa patungkol po sa usapin ng impeachment. Now, ano to si Marcoleta? Pro-impeachment na ba siya? Sa tingin ko, hindi sasang-ayon si Marcoleta na agad i-dismiss ng Senado itong hearing ni Sara Duterte. Kasi kung gagamitin talaga yung isip, sabi nga ng mga netizens, sana si Marcoleta, totoo na to. Sana gamitin niya na yung kanyang talino, yung kanyang husay sa legislation para sa kapakinabangan ng taong bayan. Bumoto siya alinsunod sa kung ano yung tama. Hindi dahil siya kampe sa mga Duterte. So feeling ko, I am buying that idea na si Marcoleta definitely will have an opposite argument doon sa mga argumento ng mga DDS senators, Bato, Bongo, Robin Padilla, at Amy Marcos. Kasi matalino naman siya di ba? Kahit sino namang matalino, kung iisipin mo, hindi pa final and executory itong desisyon ng Korte Suprema. Suprema, appealable pa yan. So bakit ka magdidesisyon kung appealable pa yan? Yan dapat ang papasok sa isip ni Marcoleta. Kung talagang paninindigan niya na yung sinasabi nating character development. Ano sa tingin ninyo? Kasi ganoon dapat. Ito, papanood ko sa inyo itong video na to.
na talaga nag-deny siya na hindi ako parte ng Duterte Block. Wait lang ha. Ano sinasabing hindi ako PDP laban eh. Ayun! Alam niyo naman na nung nakampanya ako, maski na nung 2022, adapted lang ako. Yun! Kaya hindi ko alam kung bakit nila sinasabing Duterte Black ako. Napagkakamalan kasi tayo na Duterte Black. Kasi nga nilalaban naman natin ang mga karapatan kahit sino. Okay. Very clear ha. Ako ay adopted candidate lang, hindi ako Duterte Black. So para pag nagsalita si Marcoleta sa common discussion, no, parang kinakahiya mo ang maging parte ng Duterte Black. Iniisip si Marcoleta, I hope, again, paulit-ulit ako dito, sana totoo itong sinasabi ni Marcoleta at hindi lang ito pagpapanggap, no? Kasi parang, hindi mo sa pinandidirihan, parang nilalayo niya yung sarili niya sa Duterte Black. Sabi niya, pinaglalaban niya kung ano yung karapatan ng tao. Kahit na sino. Kung ganyan yung prinsipyo ni Marcoleta, definitely, he should vote against the decision or kung meron man yung decision ng Senado, Chis Escudero, kasi alam mo naman si Chis Escudero, di ba? Gusto niya talaga ma-dismiss na yan. At ni Bato de la Rosa at ng iba pang Duterte Black. Kung paninindigan ni Marcoleta, yung kanyang ini-insist na pinaglalaban niya yung karapatan. Kasi karapatan din naman ng House of Representatives na umapila. Diba? Pwede silang umapila kahit desisyon na ng Korte Suprema yan, motion for reconsideration, which was accepted by the Supreme Court. Sabi nila, Korte Suprema na nga si Bato, kala mo talaga matalino talaga si Bato Korte Suprema na nga yung nagsabi So hindi mo na i-apila yan ha? Kunyari, bakit tinanggap yung apila ng House of Representatives at bakit pinagkukomento yung kampo ni Sara at binigyan sila ng 10 araw na magkomento doon sa petisyon o sa apila ng House of Representatives. Ano yung Bato? Akala ni Bato kasi final na. Ano sinasabi ni Bato? Pakita ko sa inyo. Shoutout kay Mark Ian everyday. Nakita ko ito sa post ni Mark Ian. Ang pinopoint out ni Bato, sabi niya, there is no need for debates. Wow! Talino talaga ni Bato. There is no need for debates. Hindi na kinakailangan pang magdebate. So wag na pag-usapan sa plenaryo. Ano yun? Walang debate, decision agad. Dahil kakampi nyo si Chis Escudero, magdidesisyon agad. Wala nang debate-debate. Hindi mo na diringgan yung side ng opposition doon sa inyong argumento. Hindi mo na pakikinggan yung grupo nila Kiko Pangilinan na gusto mag-proceed. Nila Soto, hindi mo na pakikinggan. Wala na raw kailangang debate. Nagsalita na yung Supreme Court sabi ni Bato, there is no need for debates. Nagsalita na yung Supreme Court final na pala yun. Hindi mo na pala pwedeng questionin yun. Hindi ka na pala pwedeng umapila kasi Korte Suprema na yan. Bakit nga tinanggap ng Korte Suprema? Talaga tong si Bato. Kala niya final na talaga yung decision ng Korte Suprema no? Final and executory na. Ang problema, papaano kung magbago yung isip ng Korte Suprema? Kasi Phil Consa nagsalita, very strong yung statement nila Mali yung ginawa ng Korte Suprema. Mga UP law professors, mga dean ng law school, nagsasalita, sinasabi nila nagkaroon ng paglalabis-labis sa desisyon ng Korte Suprema. May mga pinagbatayang impormasyon na hindi tama ang Korte Suprema. Hindi sa minamalit ang Korte Suprema kasi kataas-taas ang hukuman yan, pero hindi naman ibig sabihin yan na hindi na sila pwedeng magkamali. May mga previous decision na nagkamali ang Korte Suprema at binawi nila a few years after. So paano kung isa itong doon sa isolated case, sige sabihin natin isolated case na nagkamali ang Korte Suprema. Di ba? Uy, huwag kayo makakasigurado. Si Bato naman there is no need for debates. Nagsalita na yung Supreme Court Okay. Wala na, tapos na ang boxing, nagsalita ng Supreme Court Yan ang gustong palabasin dito ni Bato. Sir, sabi ni Sir Germs Estrada, nabasa ko na sa post niya, wala ka bang nakitang butas ng puncher? Di ba? Kasi pag may butas ng puncher, yan, legit yan. Kapag walang butas ng puncher, fake news. Siguro, nakita ni Bato na may butas ng puncher yung desisyon ng Korte Suprema, kaya legit na yan. Biruin mo naman dating hepe ng PNP yan at isang senador
ang batayan kung legit ang isang dokumento ay butas ng puncher. Siguro nakitaan niya ng butas ng puncher yan. Kaya nasabi niya na legit na yan. Kaya wala nang debate. Tingnan mo naman, oo. Pati yung procedure nyo dyan sa plenary. Babaguhin mo, wala nang debate-debate. Decision agad. Dahil nag-decision ng Korte Suprema. Bakit ayaw ni Bato makipag-debate? O sige, harapan sila ni Tito Soto. Harapan sila ni Bang Aquino. Sige, bakit ayaw niya humarap sa debate? Ang masaklap pa, paano kung si Marcoleta, yung opinion ni Marcoleta, which is ini-expect natin na kasintulad ng opinion nila Soto. Dahil kung naiintindihan na talaga ang batas at paninindigan niya, yung sinasabi niya na ipaglalaban ang karapatan ng tao. Sino ang tao? Ang tao ay kinakatawan ng mga mambabatas dyan sa House of Representatives. Kinakatawan nila ang taong bayan. So kung sinasabi ni Marcoleta ipaglalaban niya ang karapatan ng tao, dapat panigan niya itong apila, kahit na hindi yung nilalaman ng apila, yung proseso lang, na wag muna kayong magdesisyon dyan sa Senado kung i-dismiss nyo na yung impeachment case. Dapat panigan ni Marcoleta na hintayin muna kung ano yung magiging desisyon, yung final and executory decision ng Supreme Court patungkol dito sa impeachment case ni Sara Duterte. Dahil nga pending pa, dahil nga may apila pa. Huy, nangyari sa inyo. Mga DDS nag-i-enjoy ng mga DDS eh. Bagagalit na naman sila Sabihin nila, didiskartehan na naman Nasa Philippine Star. Bato, bakit tinanggap ng Korte Suprema? At bakit nila inuutusan ang kampo ni Sara Duterte na magkomento kung final and executory na yung desisyon ng Korte Suprema? Just in, sabi sa Philippine Star, the Supreme Court or SC has required Vice President Sara Duterte, again, ulitin natin the Supreme Court has required Sara Duterte. Bakit tinanggap? Lawyer Israelito Torion and other petitioners to comment on the motion for reconsideration filed by the House of Representatives to reverse SC's ruling on Duterte's impeachment. They were given a non-extendable period of 10 days from the date of notice. 10 araw. Hindi ko alam kung 10 araw yan kasama yung calendar days, no? Pero anyway, may 10 araw pa. So tomorrow, abangan natin, dapat hindi magdesisyon. Ito yung dapat hindi dahil option Dapat hindi magdesisyon ang Senado na i-dismiss na ang kaso ni Sara Duterte. Ano yun? Forthwith na. Escudero. For sure, sa session bukas, may magre-raise ng concern na i-hold muna, definitely, alam na nila yan, pinaplano na nila yan, na i-hold muna yung pagbibigay ng desisyon. Contrary sa initial announcement ng leadership dyan sa Senado, ang nagsabi niya si Estrada, President Pro Tempore, na August 6 yan. Pag itinuloy niyo yan, ito ang banta. Magagalit ang taong bayan. Nagbabasa-basa ako ng hinaing ng netizens Pag ginawa niyo yan, susugurin na naman kayo dyan sa Senado. Remember, kaka-hold ninyo, sinong sumugod sa inyo dyan? Mga grupo ng kabataan, sinugod kayo dyan. Kaka-hold ninyo ng hold. Kaya nga nakakatawa Yung impeachment trial, si Chis Escudero, sige, delay kayo ng delay dyan. Kasi yun naman pala, may hinihintay kayo na ruling mula sa Korte Suprema. Hindi nyo na nirespeto yung inuutos ng konstitusyon na dapat dinggin ninyo yan forthwith. Agad-agad. Hindi nyo na sinunod yan. Delay, hanggang lumabas na yung desisyon ng Korte Suprema. Ngayon, na ilang araw lang ang hinihingi sa inyo na huwag kayo magdesisyon, sasabihin nyo ngayon, hindi na kailangan ng debate. Biglang papasok na agad ngayon yung forthwith. Gusto nyo agad-agad na magdesisyon agad. Naloko na. Huwag ganon. Walang ganon, Mars. Chis, anyari? Bukas magkakaalaman Antabayanan natin yan. Sabi ng mga netizens, SC will reverse its decision. Impeachment continues. Huy, kinabahan ng mga DDS Ako may pakiramdam din ako na mukhang mare-reverse yung decision na yan. Kasi napaso Napaso itong Korte Suprema Maraming mga legal luminaries nagsalita sila at tinututulan nila yung desisyon ng Korte Suprema.
feeling ko i-reverse nila yan. Ituloy ang impeachment trial para malaman natin kung sino-sino ang nakinabang sa confidential fund ni Sara para itakwil na sila sa 2028. Mga pahirap sila sa taxpayer. Galit na galit ito isang netizen. Actually, ito na naman sinasabi ni Raffy Tulfo. Kailangan natin mag-proceed sa impeachment para marinig natin yung side ng both camps. Ni Sara Duterte, total, ini-insist nila na inosente siya, then patunayan mong inosente ka. Ganoon din sa defense, sa prosecution. Pinapatunayan, sinasabi ninyo na kinulimbat ni Sara Duterte ang confidential funds, then patunayan ninyo yan. So, itong impeachment trial ay supposedly part ng due process. Hindi mo naman agad kinukonvict si Sara Duterte basta mag-proceed ang impeachment trial. Binibigyan mo siya ng pagkakataon na linisin ang kanyang pangalan. Bakit hindi yan matanggap ng mga DDS senators? Bakit hindi matanggap nila Chis Escudero yan? Bakit ayaw na ayaw ninyo na mag-proceed dyan sa trial? Pagkakataon nga yan kay Sara na patunayan yung kanyang sarili na siya ay inosente. Bakit ilag na ilag kayo dyan? Diba? Malinaw na malinaw May lutong nagaganap Sabi pa na isang netizen, hoping for the SC's reconsideration on its initial decision for the sake of the Constitution and to properly observe the separation of powers of the three co-equal branches of our government. Isa pa, matatandaan ko, isang solid argument din ito Kung hindi pa nag-convene ang Senado ng impeachment court, kung hindi pa sila nagsuot-suot ng red robe na yan, pwede pa sana makialam. Sa tingin ko pwede pa. Hindi tayo abogado pero sa mga nababasa nating mga analysis, mas katanggap-tanggap, hindi para sa tingin. The term is, mas katanggap-tanggap, ibig sabihin, mas kaunti yung reklamo, mas katanggap-tanggap na sundin ang utos ng Korte Suprema kung hindi pa nagsuot ng mga pulang robe na yan, itong mga senador. Kaso nag-convene na nga sila Nakalagay nga sa ating konstitusyon na tanging sila lang ang magkakandak ng trial at magdidesisyon sa impeachment na yun. So bakit ang Korte Suprema ngayon ang nagdesisyon? Diba? Kung hindi lang sana sila nagsuot-suot ng robe na yan. Kaya malinaw na malinaw, dinelay yan ng leadership dyan sa Senado para mag-desisyon itong Korte Suprema o may sisisi na sila. Kapag sinisi ang Senado, ipapasa nila sa Korte Suprema, hindi kami nagsabi niyan, Korte Suprema nagsabi niyan. Tapos ang boxing. Ay, nako! Talaga nga naman dumidiskarte ito Tuloy, nagbumukhang teleserye ang Pilipinas Sabi ng isang netizen tuloy ang teleserye. Ganyan na nga yung mangyayari. Antayin natin ka-coffee bukas kung ano magiging desisyon Ako, I'm rooting for Marcoleta na tuloy-tuloy itong character development niya siya, sige, umaasa din ba kayo na si Marcoleta against the impeachment na or pro the impeachment? Comment dyan sa ating comment section para mabasa ng iba nating mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook, please like and follow. Yung mga nasa YouTube, subscribe. TikTok, subscribe na rin po kayo. At magkita-kita tayo ka-coffee sa aking susunod na video. Paalam po sa inyo. Bye-bye.